ang mga pinakamataas. Malahimpyerno at hindi makatao. Halina't ating isa-isahin sa video nito ang 10 pinakadelikadong kulungan sa buong mundo. Number 10. Black Dolphin Pigeon, Russia. Ang mga Russian pigeons ay may tuturing na panguwat para sa kahit na sinong bilanggo at ang high security na Black Dolphin Pigeon ay ang pinakaperpektong halimbawa dito. Patatagpuan sa Kazakhstan border ang Black Dolphin Pigeon na isa sa pinakamatandang kulungan sa Russia. Sobrang higpit nito na ang tangi paraan upang makatakas ay kamatayan lang. Oo, ito ay literal sa tangi mga inmates lang na may habang buhay na sentensya ang pinapadala sa Black Dolphin. Katunayan, mayroon itong 700 inmates na may pinagsama-samang murder cause na 3,500. Kumbaga, ibaba pa ng 5 biktima katumbas na isang inmate. Pero teka, hindi lang mamamatay tao ang makikita sa kulungan ito. Mula sa mga pinakadelikadong terorista, pedophiles at maging mga cannibals ay present dito. 2 inmates ang pinagkakasya sa isang selda na may 50 square foot ang laki at secure ng 3 sets of security. Ang mga seldang ito ay under 24-hour surveillance at ang mga gwardya ay naglolonda bawat 15 minuto. Ang mga prisoners ay hindi basta-bastang pinapalipas sa kanilang mga selda at kung sila ay lalabas man, nilalagyan sila ng blindfold at pinapalakat habang nakapeloto. Sa paraang ito, hindi nila mapapakiramdaman ang paligid. Wala itong prison yard at cafeteria. Sa halip, sa pilitan silang pinapakain ng tayo sa bawat tinapay lang sa loob ng kanilang maruming selda. Number 9. Ciudad Barrios, El Salvador. Kulungan na may tuturing na impyerno. Ipinagkikilala ko sa inyo ang Ciudad, ang pinakamapanganib na kulungan sa El Salvador. Ang dahilan kung bakit ito delikado ay dahil sa tahanan nito ng 2 sa pinaka-notorious gang sa buong mundo, ang MS-13 at ang Bayo 18 gang. Kamatayan ang kadalasang sinasabi ng mga inmates ni hindi gang members. Kaya naman mula 2004 hanggang 2015, tanging mga gang members lang ang pinapadala dito. Ganun pa man, hindi sapat ang pagiging gang member upang masigulo ang kalitasan dahil ang mismong living condition sa kulungan ito ay napakasama. Sobrang overcrowded na maging ang mga simpleng bagay tulad ng pagkain o kasi lugar na mahihigaan lang ay maaaring mauwi sa pagkikipagpatayan. Napakaseryoso ng lawlessness at karahasan sa kulungan ito sa puntong maging ang mga prison guards ay takot na pumasok dito. Ang resulta, ang prison system ay pinapamahalaan ng mga gang members. Number 8. Pitak Island Prison, Russia. Kilala ito sa taon na Alcatraz, Russia. Ang kulungang naka-isolate sa kalagitnaan ng Novosibirsk. Ang maliit na island prison na ito ay tahanan ng 193 dangerous prisoners. Ang bawat isa sa kanila ay kinukulong sa maliliit na 2-man cell sa loob ng halos 23 hours a day. At ang tanging isang oras sa mali silang lumabas ay sa loob pa ng isang maliliit na cage. Ganun pa man, kung bakit mas malala ang kulungang ito kaysa sa Black Dolphin Prison ay dahil sa kakulangan nito ng basic sanitation facilities. Walang proper toilets at walang proper bathrooms. Kinakailangan nila mabawas ang dumi gamit ang isang steel bucket at natutulog sa isang manipis na kama. Tuwing winter, ang isla ay pinalilibutan ng napakalamig at nangyayalang tubig na siyang nagko-contribute sa pag-deteriorate ng mga prisoners at maging psychologically devastated. Number 7. Bangkok Prison, Bangkok, Thailand. Ang Bangkok Prison ay isa sa mga worst prison sa buong mundo. Bakit? Karamihan sa mga inmates dito ay dati mga turista sa bansa. Dahil sa pagka-overcrowded ng prison facility, ang mga nakulong na turista ay hinahalo kasama ang mga prisoners na nasa daso. Ang bansa ay mayroong mga strict moral codes and regulation, yung tipong kahit malilit na bagay tulad ng pagbasa ng maling libro, hindi siya nasadyang insure sa royal family, o kahit sa simpleng pagkain ng sandwich sa paglit, ay maaaring maging ticket mo papuntang Bangkok Prison. Napakalupit pa naman ang buhay sa loob ng kulungan ito. Sa unang 3 buwan ng kanilang sentensya, ang mga inmates ay nilalagyan ng iron chains. Ang pagkain sinaserve ay kawasan na pupulog na karne at kadalasang inuuwan na. Kahit ang painom ng tubig ay pahilapan din sa kulungan ito. But wait, kung inaakala mo makakaiwas ka sa pagkakulong sa pamamagitan ng pagiging good citizen, ay nagkakamali ka. Kamakailan lang, isang turistang pito na inatake ng isang Thai gang na nakisyota pa sa pagkapulang may isa niyang mata. And guess what? Ikinulong pa rin siya sa Bangkok dahil sa kanyang paglaban. Number 6. Gitarama Central Prison, Rwanda. Overcrowding ang pinakatingin common sa halos lahat ng kulungan sa ating islahan. Pero wala na sigurong mas lalala pa sa sitwasyon ng Gitarama Central Prison sa Rwanda. Ang kulungan na dinisenyo palalang sa kapasidad ng 1,300 inmates, mahigit 8,000 prisoners ang nagsisiksikan sa ngayon. In most cases, ang makahanap ng maliit na lugar upang masigahan ay may tuturing na jackpot para sa kanila.
Karamihan sa mga inmates ay napipilitang tumayo magkama kung di magkakapang-negosyo sa mga nakakuha ng porsyon ng lupa. Ang lupang pinagkakagawan ay kadalasang tambak lang at may mga dumi pa ng tao. Hindi na nakapangtatakang nang sasanihito ng mga mas komplikadong problema. Marami mga prisoners ang namamatay dahil sa suffocation at iba't ibang klaseng sakit. Pero ang mas malala, may mga kaso na ang mga preso ay pinagpipistahang kainin ang kapwa preso dahil na rin sa matinding buko. Number 5. Committee Maximum Security Prison Kenya. Ginawa ito noong 1954 ng kanilang mga British colonizer upang palagyan ng mga offenders sa kasagsagan ng state of emergency. Kilala rin bilang tahanan ng worst of the worst, ang kulungan na ang estilo ay malaro sa colonial system. Kaya ng iba, overcrowded rin na may halos 3,000 inmates kumpara sa original capacity na 1,200. Dahil sa overpopulation, pabilis kumalat ang namuka ng iba't ibang viral disease katulad ng HIV at AIDS, syphilis, tuberculosis at iba pa. Ang malala pa sa kulungang ito ay ang walang habas sa korupsyon na siyang nagpapapulog sa prison system. Kamakailan lang nadiskumpre ang talamak na telephone fraud sa loob mismo ng maximum security prison ng mistulang call center ang kulungan kung saan nagkakawa ng mga bilanggo na magkapang-scam target ang mga inosenteng mamamayan sa labas ng kulungan. Mariin naman itong pinapulaanan ng Kenya Prison Service at sinabing fabricated lang ang lahat ng videong kumakalat tungkol ito. Number 4. Gozani Prison, Georgia. Dramatic at malakas, yan ang nakakatakot na likasiyan ng Gozani Prison sa Georgia. Noong 2012, isang video ang inilabas ng 35-year-old former prison guard na naging whistleblower. Pinapakita dito ang kasindik-hindik na pinagdadaanan ng mga inmates sa kamay ng mga salisyang prison guard sa loob ng ilang dekada na. Gabi-gabi, kumukuha ng random inmates ang mga gwardya kung saan pinapasukan nila ng pulong handle ang masilang bahagi nito sa likuran. Madalas rin silang nilulunod, literal na pinapilihan ng puto kahit walang dahilan at pinapaso ang kanilang mga katawan. Ayon sa isang former inmate, di niya malimutan ang lupos siyang pinasilapan sa pamamagitan ng pagtuklap ng kanyang mga kuko, basta pati kanyang bungo, rib sa tilo. Sa ngayon, ayon sa iba, ay nagbago naman ang sistema sa nasabing kulungan at wala nang pagpapasilap na ginagawa. Ang tanong, totoo kaya? Number 3. Mendoza Prison, Argentina. Ang top 90 pinakamapanganib na convict sa buong Argentina ay nagkapiyet sa Pavilion 5 ng Mendoza Prison. Ang bahaging ito ng kulungan ay napagkatilikado sa puntong wala ni isang prison guard ang may lakas ng loob na tumapak dito sa kapuuhan ng kulungan. Mayroong 1,600 inmates na nangkakasya sa dapat ay mayroon lang 600 capacity na pasilidad. Ngunit hindi lang yan. Sa kulungan ito ay walang pelikulan. Napipilitan silang magwawas ng dumi gamit ang isang plastic bag at umiihi naman sa mga bote. Literal na mga basura at dumi ng tao ang makikita sa tubig na dumadaloy sa kanal at koridor ng kulungan ito. Ang pagkain siniserve ay tila puti at kung wala kang matigas sa sikmura ay penikulatong gutom ang iyong ikakapahanga. Number 2. Jarbagir Prison, Turkey. Noong 1980s at 90s, ang Jarbagir Prison ay tinuring ang the worst prison in the world. Liba-libang Kurdish men and women ang dumanas ng katakot-takot na pagpapahirap sa kulungan ito. Pero sa kasalukuyan ay tila walang nagbago. Sa halip ay masasabing mas lalo pang lumala ang sitwasyon sa nasabing piitan. Ang pagpapahirap na tinalanas sa mga preso ay hindi lang pisikal, kundi pati psikolohikal. Mula sa pamupuko, sa pilitang pagpapakain ng dumi at pagkukuryente sa masilang bahagi ng inmates. Pagdating sa psikolohikal na pagpapahirap, ang parihang preso ay sa pilitang pinapasaludo sa asa ng prison director. Ginagawa ng watermark execution, pinapaligo sa maruming sewers at marami pang iba upang ipakita ang pagiging desperado sa kanilang kalagayan. Kamakailan lang, 4 na inmates ang tinapos ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsunog sa kanilang katawan. Sumunod ang isa pa na sinunog ang kanyang selda bago ipinitay ang sarili. Number 1. Camp 22, North Korea. Ang Camp 22 ay hindi lang nag-iisang prison facility. Isa itong serye ng identity prison camps na mayroong higit 200,000 prisoners na karamihan ay mga hindi sang-ayon sa kanilang gobyerno. Ayon sa mga survivors sa pinalad na magkataka sa nasabing kulungan, starvation o pagkagutom ay isa lang sa napakadaming pahirap na kailangan nilang harapin. Upang maiwasang mamatay dahil sa malnutrition, napilitan ang mga inmates na isali ang mga daga-ading sa ito sa kanilang diet. Oo, super naging essential nga ng mga daga sa kanila sa puntong halos maupos na ang mga ito doon. Humigit kumulang 20 to 25% ng prison population ang namamatay taon-taon. Kung di man sila mapuluan sa malnutrition,
Dadanasin naman nila ang kahindik-hindi na kalupitan ng mga prison guards. Ang mga batang babaeng pinapanganak sa prison camp ay madalas pinapakain sa mga guard dogs upang ang mga ito ay maging mas mapangis. Kung mantang ka man silang tumakas, lahat ng kanyang pamilya, kabilang yung mga walang alam sa tangkang pagtakas, ay sasailalim sa matinding pagpapahila. Ang pagpupuntis ay mahigpit na pinapabawal din. Ang mga mahuhuli ng kadalang tao ay madalas sinatali sa puno, lalaslasin palabas ng feto sa kanyang tiyan, at saka tatapusin ang kanyang buhay. Sa loob ng Camp 22, kamatayan na siguro ang pinakamagandang mangyari sa iyo, sapagkat ang mabuhay dito ay nangangahulugang walang hanggang pagdurusa.